Isang lalaking nakaitim ang naglalakad sa bakanting pasilyo ng punong tanggapan ng buhay at kinokontak ang Russian Facebook. May dala siyang opisyal na liham mula sa Kremlin. Humihingi ang Federal Security Service, mga tagapagmana ng KGB, ng access sa personal na datos ng mga nagpoprotesta laban kay Putin. Ang lalaki ay tinatawag na Pavel Durov. Binasa niya ang liham at tahimik na sumagot. Mas gugustuhin kong mawala ang kumpanya kaysa ipagkanulo ang mga gumagamit ko. Makalipas ang ilang araw, kinumpiska ang shares niya, na-freeze ang accounts at umalis siya ng Russia bitbit ang USB banyagang pasaporte at $300 milyong. Nangako siyang walang gobyerno ang magdidikta sa kanya. Ngayon, may higit 900 milyong gumagamit ang Telegram. Ito ang app na walang sinuman, hindi Russia, hindi Estados Unidos, hindi France, ang nakapagpaamo o nakapagpasuko. Kasangkapang gamit ng rebelde, trader, mamamahayag at minsan kriminal. Pinamumunuan ito ng isang dating exile na naging bilyonaryo na nangangarap ng internet na walang hangganan at pagmamanman. Baka nagtatanong kayo, paano siya nakatakas mula Russia na may €300 milyong? Babalikan natin. Yan mamaya, sa kabila ng alamat may tanong. Ang Telegram ba ay tunay na tagapagtanggol ng kalayaan o isa lang din itong imperyo na ayaw aminin ang pagkakatulad sa iba? At higit sa lahat, posible nga bang bumuo ng isang aplikasyon na may 1 bilyong gumagamit nang hindi ibinibenta ang iyong kaluluwa sa gobyerno o sa mga mamumuhunan? Kumusta Team Mindset? Sana ay maayos kayo dahil sa dami ng inyong kahilingan. Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ng isang tagapagtatag na tumiwalag sa sistema at iniwan ang lahat para sa isang ideya. Pero ang ideyang ito, gaano man ito kaganda, ay may kapalit. Sa pagsisiyasat na ito, sabay nating aalamin kung paano. Tumakas si Pavel Durov mula Rusya at hinarap ang iba't ibang gobyerno mula Moscow hanggang Paris. Nagtagumpay siya sa kabila ng lahat na makatakas sa bawat tangkang pasukuin siya. Makikita rin natin kung bakit naging isang kanlungan at panganib ang app. At sa huli, kung tapat pa rin ang Telegram sa pangako nito o kung nahuli na rin ito ng realidad ng ekonomiya. Dahil sa pagitan ng idealismo at pag-survive, kahit pinakamalaya napipilitang pumili. Tara na! Libo-libong Ruso ang nagpoprotesta sa kalsada laban sa pagbabalik ni Vladimir Putin sa kapangyarihan. Sa mga placard, paulit-ulit ang isang sigaw. Internet ay atin. Sa digital na rebelyong ito, namamayani ang VKontakte, ang Facebook ng Russia na itinatag ni Pavel Durov, 26 taong gulang. Tinatawag siyang Zuckerberg ng Neva mula sa pangalan ng ilog na dumadaan sa St. Petersburg ang kanyang bayan. Di tulad ni Zuckerberg, mas radikal ang pananaw niya. Ang teknolohiya ay dapat magpalaya, hindi magbantay. Isang kapalaran ng Disyembre. Nagbago ang lahat ng hingin ng Kremlin kay Durov na ibigay ang datos ng mga nagpoprotesta at isara ang grupo, pero tumanggi siya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga ahente ng Federal Security Service sa opisina niya. Tinadyakan niya sila ng dirty finger at ipinost ito sa Twitter. Isang kilos na hindi maiisip sa isang bansa kung saan napakamahal ng kapalit ng pagsuway. Sa loob ng 3 taon, patuloy na tumataas ang tensyon sa likod ng mga anino. Matatag si Durov pero dumarami ang banta habang hinihigpitan ng gobyerno ang batas sa internet. Unti-unting binibili ng mga grupong konektado sa Kremlin ang mga minoritaryong shareholder niya. Tinawag siya ng state media na digital na traidor habang nagsisialisa na ang mga inhinyero sa paligid niya. Noong 2013, na-realize niyang hindi na sa kanya ang VK at nagtrabaho siya sa mas maliit at tahimik na proyekto. Isang secure na messaging app na naka-host sa labas ng Rusya na tinatawag na Telegram. Noong 2014, hindi na kinaya ang pressure. Ibinenta niya dati ang 12% niyang bahagi sa VK kapalit ng halos 300 milyon. Opisyal na bentahan, pero sa totoo, napagkasundo ang pagpapatapon lang ito. Kinuha niya ang pera, umalis ng Russia kasama ang kanyang kapatid na si Nikolai, at nawala sa eksenang teknolohiya ng Russia. Sa kanyang mga daladala, mayroong isang Caribbean na pasaporte, ang sikat na $300 milyong at isang proyektong kalahating nagawa na balak niyang tapusin habang nasa pagpapatapon. Ang proyektong ito ay ang Telegram. Sa papel, isa lang itong simpleng encrypted na mensahero. Pero sa isip ni Durov, higit pa ito doon. Isa itong paghihiganti. Gagawa ako ng espasyo na walang sinuman, kabilang na ako, gobyerno o kumpanya ang may kontrol. Pero nagdududa kayo, wala talagang mangyayari ayon sa plano. Sa inuupahang 2 kwartong apartment gamit ang peking pangalan,
Inilagay ng magkapatid na Durov ang unang server. Walang logo, opisina o opisyal na address. Hindi dahil sa kakulangan ng pera. Sa pagkakataong ito, gaya ng alam ninyo, sagana siya. Pero dahil alam niyang itinuturing na siyang isang tumatakas ng Kremlin. Alam niyang kung magpapansin siya, baka maging ekstradisyon ang kanyang pagkatapon, kaya pinili niyang maging discreet. Walang opisyal na grupo, walang opisyal na opisina. Basta tahimik lang at mga gabing walang tulog. Malinaw ang ideya niya. Hindi negosyo ang Telegram, kundi kontrasistema, isang digital na kanlungan kung saan ang komunikasyon ay hindi nakadepende sa estado, kumpanya o sensura. Layunin ni Durov na lumikha ng messaging app na hindi kayang buwagin, kabaligtaran ng WhatsApp na may kaparehong simula. Gaya ng sabi ko sa isa pang video, walang sentrong pinanggagalingan ang Telegram. Ang mga server ay nasa iba't ibang kontinente at ang mga legal na entidad ay hiwa-hiwalay sa Virgin Islands, Dubai, London at Singapore. Isang malabong arkitektura para hadlangan ang pag-aangkin ng network. Isinalaysay ng isang inhinyero noon, ang ideya ay kahit si Pavel mismo ay hindi eksaktong alam kung nasaan ang lahat. Ang matinding desentralisasyon ng Telegram ay naglalagay dito sa legal gray area. Walang jurisdiksyon o autoridad na makakahingi ng datos o mag-utos ng pagsasara. Isang digital na kuta ito, ngunit walang hari o kaharian. Para kay Durov, may kapalit ang kalayaan. Tinatanggihan niya ang mga mamumuhunan, mga sponsor at mga patalastas. Ang Telegram ay pinopondohan lamang ng sarili niyang yaman. Buwan-buwan, milyon-milyong dolyar ang gastos sa server, bandwidth at seguridad. Habang malalaking tech company ay kumukuha ng bilyong pondo, lalo namang lumalayo ang pagitan ng kanyang pananaw at realidad ng ekonomiya. Noong 2016 umabot sa 100 milyon ang gumagamit ng Telegram nang walang marketing, pondo o patalastas. Organikong paglago na dulot ng usap-usapan at kawalan ng tiwala ng netizen sa mga Amerikanong higante na itinuturing nilang mapanghimasok. Pero ang tagumpay na ito ay nagdadala rin ng banta. Habang sumisikat ang Telegram, mas interesado rito ang mga gobyerno. Sinusubukan ng Iran, Russia at Indonesia na harangin ang aplikasyon. Mamaya natin tatalakayin ng detalyado ang mga dahilan. Pero bawat pagharang ay nagiging libreng publicity. Inaakit ng Telegram ang disidente, hacker, mamamahayag, pati iligal na nagbebenta, naniniwala sa sabwatan at ekstremista. Kanlungan ng kalayaan sa pagpapahayag, ngunit minsan nagiging lugar ng di makontrol na anino. Alam ito ni Durov. Ayaw niyang mag-moderate, mag-censor o makipagtulungan sa mga estado. Para sa kanya, ang ganap na kalayaan ay hindi mapag-uusapan. Habang lumalaki ang Telegram, nagmumukha ng time bomb ang prinsipyong ito. Noong 2018, 200 milyon na ang gumagamit ng Telegram. Noong 2020, mahigit 500 milyon na ito. Naka-lockdown ang mundo, sumasabog ang komunikasyon, at nagiging itim na kahon ang Telegram sa konektadong sangkatauhan. Walang patalastas, profiling o shareholder. Pangako, hindi pagmamay-ari ng iba ang usapan nyo, pero may kapalit ito. Lahat ng server ay may gastos at bandwidth na ginagamit ng users. Si Durov pa rin ang nagbabayad ng lahat mag-isa. Kaya may tanong, gaano katagal kayang ipaglaban ang kalayaan bago ito hindi na mapanindigan? Ang buong mundo ay nagla-lockdown. Sa katahimikan ng mundo, patuloy na lumalago ang Telegram. Mula sa simpleng mensaheng gamit ng mga nasa pagkatapon, naging pandaigdigang ekosistema. Mga presidente, kalaban, smuggler, whistleblower, trader at sundalo, lahat nag-uusap sa isang plataporma. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Telegram. Hindi nito pinag-iiba ang bayani at kriminal. Ang isang Telegram channel ay maaaring gamitin para mag-organisa ng revolusyon o magbenta ng armas, magpadala ng ebidensya ng digmaan o magplano ng krimen. Dahil naka-encrypt lahat, di malalaman kung ano o saan galing ang umiikot. Ayon sa isang Intel analyst, ang Telegram ay parang darknet na madaling gamitin. Habang binabantayan ng mga estado ang internet, nagiging free zone ito sa digital world. Doon nagtatago ang mga mamamahayag na Syrian para iwasan ang censorship, habang ginagamit ito ng mga terorista sa propaganda. Doon nagbebenta ang mga influencer ng trading signal, scam o instant na milagro. Noong 2021, 10,000 aktibong channel ang naglalabas ng ilegal na nilalaman tulad ng crypto scam, ipinagbabawal na internal na nilalaman, trafficking ng datos at ekstremistang propaganda. At ang mga autoridad mula sa mahigit 20 bansa ay humihiling ng kooperasyon na tinatanggihan ni Durov. Hindi ako magtatanggal ng anuman sa kahilingan ng isang estado. Isang pahayag na ginagawang simbolo siya para sa ilan at kasabwat naman para sa iba.
Kasabay nito, lumalago ang Telegram na may 500 users noong 2021. Ngunit may unang bitak na sa alamat. Nagpapakita na ang Telegram ng sponsored na mensahe sa ilang pampublikong channel. Walang banner or ad algorithm tulad ng Google, pero may ads pa rin. Sabi ni Durov, ito ay isang minimal na konsesyon para mapanatili ang kalayaan. Sa kabila nito, lumago ang user base sa halos 1 bilyon, mas marami kaysa Twitter at halos kapantay ng Instagram. Ang paglago ay umaakit ng bagong uri ng gumagamit. Nauunawaan ng mga makapangyarihan, politiko, presidente at bilyonaryo na maaari silang magsalita sa Telegram nang hindi umaasa sa media. Sa Ukraine, direktang ipinapadala ni Pangulong Zelensky ang kanyang mga mensahe sa opisyal niyang channel at sa Russia. At medyo nakakatuwa, ginagamit din ng mga pro-Kremlin na channel ang parehong kasangkapan para ipalaganap ang kanilang mga ideya. Parehong panig ay gumagamit ng parehong app, ang Telegram. Nasa iisang interface ang digmaan ng impormasyon. Isang dating diplomat ng Europa ang nagsabi, ito ang unang beses sa kasaysayan na iisang kasangkapan ang gamit ng kapangyarihan at paglaban. Ang paradox na ito ang nagpapabukod tangi sa Telegram. Hindi na lang ito app, kundi teritoryo na rin. Digital na no man's land ito, nag-iiba ang patakaran depende sa sumulat. Habang lumalaki ang Telegram, humihina si Durov. Dahil sa patuloy niyang paglalagay ng sarili sa labas ng sistema, sa huli ay napapansin siya ng lahat ng mga sistema. Sa pagkakataong ito, hindi mula sa server o batas ang ganti, kundi sa paliparan sa Paris. Moskva, Tehran, Brasilia, Paris. Iba't ibang kabisera at rehimen, pero iisa ang pagkahumaling. Pilitin ang Telegram na sumuko. Humihingi ang Federal Security Service ng encryption keys sa Telegram, ngunit tumanggi pa rin si Durov. Ipinagbawal ng Russia ang aplikasyon kaya na-block ang milyon-milyong IP address na ginagamit ng Telegram para magpatuloy. Libo-libong site ang bumagsak, nagkagulo ang internet pero online na pa rin ang Telegram. Ginamit ni Durov ang digital na pagtatago para maipasok ang trapiko niya sa gitna ng trapiko ng Amazon at Google. Para mapigilan ito, dapat pinatay ang internet. Pagkalipas ng 2 taon, sumuko ang Moscow pero hindi si Durov. Telegram ang unang serbisyo sa mundo na nakalampas sa sensura ng isang estado. Inaakusahan ng rehimeng Iranian ang Telegram na nag-uudyok ng anti-Islamikong propaganda. Ginagamit ng libu-libong kabataan ang app para magkoordina ng mga protesta. Resulta, total ban. Pero kahit may harang, gamit ang VPN gaya ng NordVPN, accessible pa rin ang Telegram. Hindi sumusuko si Durov. Kung krimen ang pagtatanggol sa privacy, tatanggapin namin ito. Hinaharang ng gobyerno ni Lula ang Telegram dahil sa maling impormasyon sa eleksyon. Kilala niyo na si Durov, mahal natin siya. Tumanggi siyang tanggalin ang mga channel na inakusahan ng pagmamanipula ng boto. Nagbanta ang ministro ng Katarungan na ipagbawal ang app. Sagot ni Durov, wala kaming opisina o server sa Brazil. Gawin nyo ang gusto nyo, mananatili ang Telegram. Dumating ang Pransya. Noong Agosto 24, 2024, may palihim na lumapag na pribadong jet sa Bourget. Sumakay si Pavel Durov at ilang minuto lang, inaresto siya ng pulisya ng Pransya dahil sa mandato. Mabigat ang paratang. Hindi pakikipagtulungan sa autoridad, pakikipagsabwatan sa paggamit ng plataporma sa krimen at kakulangan sa paglaban sa terorismo. Sa madaling salita, naging isang hindi mapigilang taguan ang Telegram para sa mga ilegal na gawain at si Durov ang may moral na pananagutan kung hindi man kriminal na pananagutan. Kumalat ang mga larawan ng pag-aresto sa tagapagtatag ng Telegram na may posas at sinasamahan ng pulisya ng Pransya habang nag-aalab ang internet. May sumisigaw ng iskandalong pampolitika habang ang iba ay pumapalakpak sa pagpapaamo ng digital na labas sa batas. Ilang araw ang lumipas bago pinalaya si Durov sa ilalim ng kontrol ng hukuman. Walang direktang ebidensya, pero nanatili ang simbolo sa kanya. Ayon sa Financial Times, ang pag-aresto ay laban sa ideya ng internet na walang kontrol ng estado, hindi lang laban sa isang tao. Imposibleng pamahalaan ang Telegram. Masyadong kapaki-pakinabang, malaya at misteryoso para burahin, kontrolin o intindihin. Itinuturing ng demokrasya itong banta ng autokrasya bilang kaaway at ng gumagamit bilang kanlungan. Ilang buwan ang lumipas sa Dubai, muling ipinagpatuloy ni Durov ang kanyang buhay bilang monghe. Walang kotse, personal na telepono, mahigpit na vegetarian at simple ang pamumuhay kahit mayaman.
Sa paligid niya, may ilang developer at inhinyero. Madalas niyang sabihin, hindi ko ginawa ang Telegram para kumita, kundi para sa aking kalayaan. Pero ngayon, mahalaga na ang kalayaang iyon. 700 milyon ang gumagamit, pandaigdigang infrastruktura, at walang matatag na kita. Diyan nagiging hindi maiiwasan ang paradox ni Durov. Paano mapapanatiling malaya ang imperyo kung bawat server at okteto ay mahal? Ang Telegram ay naging isang imperyo na walang bansa, pero hindi walang bayarin. Hindi kailanman naging kumikita ang Telegram. Pero saan nga ba nanggagaling ang pera? Sa 300 milyong kinita niya, nag-invest si Durov sa crypto at real estate na nagpalaki ng kanyang yaman. Ayon sa Bloomberg, higit dolyar, 10 bilyon na ang kanyang net worth. Karamihan dito ay tungkol sa potensyal na halaga ng Telegram, hindi sa aktwal na kita. Sa madaling salita, sobrang yaman niya sa papel. Pero pinapatakbo niya ang isang kumpanya na araw-araw ay nagkakagastos siya ng malaking halaga. Matagal niyang tinupad ang pangako. Hanggat kaya kong bayaran ang mga server, walang magsasabi sa akin kung ano ang gagawin. At ginawa niya ito. Tumaas ang gastos. Lampas dolyar, 200 milyon taon-taon para sa bandwidth at seguridad. Ang Telegram ay naging makina ng kalayaan at pagdurugo sa pananalapi. Isang malapit na tao ang nagsabi nang hindi nagpapakilala sa Wired, ang Telegram ay isang magandang utopia, pero dumudugo ito ng pera sa bawat mensaheng ipinapadala. Noong 2020, sinubukan ni Durov ang isang matapang na sugal. Ang Telegram Open Network ay sariling blockchain na layong gawing self-sufficient ang ekosistema. Panloob na pera, bayad na walang bangko, economic bot, paralel na mundo. Sa ilang buwan, nakalikom siya ng 1.7 bilyong dolyar, ngunit kumilos ang Securities and Exchange Commission ng Amerika. Paratang, iligal na pondo, itinigil ang proyekto. Ibinalik ang pera, nawala ang isang taong trabaho. Opisyal, patay na si Ton. Hindi opisyal, muling binuhay ng komunidad ang proyekto at unti-unting isinama ulit ng Telegram si Ton sa kanilang arkitektura. Bayad, crypto, bots, at microeconomy. Muling nabuhay ang pangakong makabuluhang internet, tagapamagitan, pero malabo pa rin ang hangganan. Pinansyal na kalayaan o bagong gray area sa regulasyon, hindi nag-uutos si Durov. Noong 2022, inilunsad ang Telegram Premium. Matagal niyang tinanggihan ang monetization, pero pumayag din siya sa halagang $79 kada buwan, 1% lang ng users ang nag-subscribe. Noong 2024, higit 300 M ang kita ng Telegram. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Habang patuloy na nagsusumikap ang Telegram na mabuhay, unti-unti itong lumalayo sa orihinal na ideal ng walang hanggang kalayaan. Paano kung ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang may kontrol sa Telegram, kundi bakit? Kailangan ba talaga nating lahat ng isang lugar na hindi kinokontrol ng kahit anong estado? Ang aral sa negosyong matutunan natin dito, mga kaibigan, ay ang tunay na kalayaan ay kakayahang magsabi ng hindi. Palaging tumatanggi si Durov sa Russia, Securities and Exchange Commission at mga mamumuhunan. Pero para patuloy siyang tumanggi, kailangan niyang makahanap ng paraan para mabuhay bukas. Ang kalayaan ay hindi isang estado. Ito ay isang disiplina at nangangailangan ito ng mga mapagkukunan. At ang mga mapagkukunang ito ay maaaring maglaho sa isang iglap. Katulad ng Zoom, ang hari ng video conference na nagligtas sa atin noong lockdown, na nawalan ng 100 at 20 bilyong dolyar dahil sa isang pagkakamaling sana ay naiwasan nila, gaya ng makikita sa video na ipinapakita.